ipinareceive ko talaga sa kanilang opisina, sa Office of the Chief Justice mismo. So anong nangyari, how many times akong bumalik for follow-ups, ang sabi nung unang tumanggap at nag-receive doon at pinirmahan yung receipt copy ko na nandun na daw sa loob ng opisina ng Chief Justice. So tuwan-tuwa kami, tumawag kaagad ako sa tiyahin ko sa Cebu na, nang, okay na nang, maluoy na ang huwis in tao nang, matigaan na tayo ng kuan ba, hustisya ba, kay tugay na kaayo ang kaso dyan, murag 20 kapin na, katuig, 20 kapin, katuig. So pagkuhan na to, bumalik na naman ako ng Supreme Court, follow up na naman. So parang pang dalawa, pang tatlo kong follow up, ang iba na yung sumagot. Ang sabi niya, ma'am, kung pwede, bumalik ka dito, pumunta ka dito sa opisina, titignan ko yung ipinareceive mo kasi yung unang nag-receive is namatay na. Hindi ko na lang po muna papangalanan yung mga tao na tumanggap po nung mga nasulat namin. So pumunta po ako doon, nakita niya yung unang gi-receive, okay daw, sige, gagawan daw ng paraan, madala na sa loob mismo ng opisina ng Chief Justice. Pero yung pang tatlo na, pang-apat ko ng follow-ups, doon na talaga ako na sakitan, umiyak talaga ako doon. Kasi ang sabi nung bagong receiving officer doon, ano daw, kasi daw Bisaya, wala daw makakaintinding pumasa ng Bisaya doon kasi Bisaya. So ang sabi ko, sir, Supreme Court to eh. Imposible walang interpreter. May interpreter nga yung mga lower courts natin, kahit sa ang sulok ng Pilipinas. How much more ka ako ang Supreme Court? May Ilocano, ano pa dyan, Pangalatok, Bicolano, lahat ng lengguwahe ng Pilipinas, alam ng taga-Supreme Court. Kasi Supreme Court kayo. Ang sabi pa niya sa akin, maybe, hindi exact word na sinabi niya na itinapon. Pero ang word na ginamit niya, ipinasantabi na lang siguro yan kasi walang nakakaintindi dito ng Bisaya. So, bilang isang Bisaya ba, sakit kayo ba? Importante yung sulat na yun eh. Sinabi ko sa kanya na, sir, wala yung mga grado yan, mga matatanda. Humingi ng tulong sa Chief Justice kasi 20 more years na ang kaso. Dapat panalo na, pero kuan eh. Hindi ko alam kung anong sistema ngayon eh. Kasi kay Tatay Digong humingi kami ng tulong. Pero din sa Supreme Court, natulungan kami. Pero ngayon, sa sitwasyon ngayon na administrasyon, ang hirap humingi ng hustisya. Ang hirap. Wala kayong abogado, ma'am? Meron, sir, pero kuan yan. Nasa Cebu kasi yung kaso. Submitted for decision. Kaya lang, sa sobrang tagal na. Kaya inutusan ako ng tiyahin ko tsaka ng tiyuhin ko. Ihatid mo itong sulat namin sa Supreme Court. Magpakiawa tayo. Manghingi tayo ng awa. Para dapat ma'am, in-inform nyo yung lawyer nyo, nagpagawa kayo ng sulat. At yun. Hindi naman to user na idemanda ka agad yung judge. Hindi ba? Alam mo yung parang... Oo, ganun nga ma'am. Pero ang proper procedure niya, pag nasa Cebu yung korte, ang kaso, kung may lawyer kayo, pagawa kayo ng sulat sa abogado nyo, tapos dalhin dito sa Supreme Court na para aksyonan nila yung request nyo para ma-expedite. Oo. Hindi po pwedeng... Kasabot naman ako, Ana, sir, pero last time man good, sulat kamay lang po ang among gihimo, pero gitagad man, naaman jud, na sila reply, ngayon lang na time itong BBM na, grabe, ang hirap humingi ng hustisya. Sabi ko nga eh, kung nga mga Duterte nga, nagagawa niya ng ganyan, kami pa kaya ang ordinaryo, mahirap lang, kami pa kaya hindi nila apihin. Nananawagan lang ako sa taga-Supreme Court, pasensya na po. Alam ko, meron na akong record dyan, meron akong pangalan dyan. Alam nyo, kasi ilang beses akong tumawag last week. Ipinapasapasan nyo lang yung mga taong kakausapin ko raw. Pasapasan nyo lang. May receiving copy kayo, ma'am? Meron. Kaya sabi ko, nakikiusap ako kung nanonood. Kahit sino sa tauhan ng Chief Justice, maawa sana kayo. Alam kong kilala nun na ninyo ako dyan. Ang dami ko na diyang pangalan na lamas-masok ako dyan, nagmamakaawa sa inyo. Sana po, mabigyan ninyo ng pansin kasi ang paglapit ngayon sa abogado, sobrang hirap kahit nga sa PAW. Sabi mo walang bayad, hirap na hirap tayo. How much more pa yung
may bayad na abogado, lalo na kami hirap. Kaya nga nagmamakaawa kami sa Supreme Court, kay Chief Justice. Pansinin nyo yung sulat, hanapin nyo na naman yung sulat na dinala namin dyan. Bisaya lang yun. Kung iniinsulto nyo kami mga Bisaya, kasi yun ang alam, isulat ng mga tiguang mother tongue, kasi wala silang grado. Dapat kahit pa paano may konsiderasyon kayo. Pero ma'am, kasi ganito may procedure dyan, ma'am. Sige Pag sa po, korte, salamat kayo sa inyo, sir. Pag nasa korte, dapat yung copy ng kaso ni attach nyo dun sa sulat nyo para aksyonan ng Supreme Court yan. Kasi yan ang proper procedure. Hindi sila pwede mag-action kung wala, kung ano hinihingi yung Ano pa lang po yun, sir, hindi pa naman siya official na ano eh, parang initial lang po na letter ba, para at least may... Kahit initial letter, ma'am, kasi yung punto nyo, yung kaso niya sa Cebu, dapat ina-attach nyo dun sa letter nyo para mabilis nila Meron yung attachment, meron na case number? Meron, may case number lahat. Kompleto. Ang ano lang, ang cover letter kasi, sir, Bisaya, sulat kamay talaga ng mga matatanda. Yung tsuhin ko is tamwork lang kasi hindi marunong sumulat. Pinasulat lang niya. Sa ano, may nandun yung pleadings ng abogado, inatatsan nyo na lang na Hindi lang talaga nila inaasikaso. Hindi sir, kahit ganyan yan, hindi din ako mukuhan kaagad na kahit wala pang pirma ng abogado, hindi mo tag doon. Eh ano tayo? Kaya nga kami mahirap, lumalapit Supreme Court yan eh. Kahit sinong tao, kahit pinakang maliit sa lipunan, pwedeng pumunta dyan, pwedeng humingi ng awa. Eh paano nga, wala kaming ibayad sa abogado. Oo, kaya nga po nagmamakaawa kami. Maawa sana kayo. Hanapin nyo yung sulat na ipinareceive namin sa inyo. Anong pangalan nyo, ma'am? Hindi na lang po muna. Alam na nila yun. Alam na nila yun. Kung may makakita po niyan itong video na to, makikilala nila kung sino ako kasi ilang beses na ako pumunta doon. Nagpakaawa pa ako sa kanila. Ma'am, pagkatapos po nung diskriminasyon na naramdaman nyo po, naranasan sa Supreme Court, ano po yung susunod yung binabalak, ma'am? Iniisip ko po kung nagtatanong nga din po ako sa mga may alam sa batas. Saan ko po ba pwedeng ireklamo yung tauhan na yun? Kasi initial lang po yung pangalan na nakuha ko eh. Hindi ko nakuha yun, hindi niya binigay yung buong pangalan niya. Pero kilala siya doon, na nandun siya sa mismong nagre-receive ng mga letters. Kung magkikita uli kayo, ma'am, maka-identify nyo siya? Opo, makikilala ko siya. Nagbigay naman siya ng pangalan eh. Tsaka nakita ko siya ng mga 3 times na po. 3 times siya na nandoon. Nga ko lang, masakit sa amin syempre. Kung Bisaya pa kami, walang pinag-aralan, mahirap lang. Sasabihan ka na anuhin mo yung sulat kasi baka kung sana nailagay yung kasi Bisaya, hindi nila kayang basahin. Hindi ako naniniwala kasi hindi nila kayang basahin yun eh. Alam ko may interpreter sila dyan. Alam nila kung ano gagawin sa mga sulat. Kahit sulat pa yan ng manok, dapat hindi nila itatapon. Bigyan nila ng importansya, kami mahihirap. Yun lang ang aming hinihingi. Nakikiusap kami, nagpamakaawa. Kasi yung mga matatanda, may mga kaso doon sa Cebu, kawawa na. May mga sakit na. Hanggang ngayon, naghahanap ng hustisya. Hanggang kailan ba yung hustisya? Hanggang kailan ba yung desisyon? Diba? Kasi sabi nga, 90 days lang daw after ng submission at ng na-submit na for decision. Diba? Submitted for decision, 90 days lang daw yan. Meron ng desisyon ang korte. Pero ilang taon na ngayon, wala pa rin. Kahit hindi naman siguro mabuutos yung tsahin ko, tsuhin ko na dalhin yung sulat kung alam nilang talo din sila. Alam kasi nila na may laban sila. Tsaka yung mga ebidensya talaga, klaro. Hindi naman ibig sabihin nun, ano kami, nagpabayas. Mabayas para sa amin ang huwis, pero hindi eh. Sa sobrang tagal. Bakit ganun? Sa time naman ni Tatay Digong, nung humingi kami ng tulong noon, pinansin naman kami ng taga-Supreme Court. Pero ngayon parang sobrang hirap humingi ng hustisya. Sobrang hirap. Hirap na hirap kami. Nagugutom kami minsan dito sa Manila kasi hindi naman tayo taga dito. Grabe po, salamat po sa inyo sa pag-accommodate po ninyo. At least kahit papano, baka may makabasa, may makapanood. At least po, may makaparating
dumating sa Supreme Court na may mahirap na tao na humihingi ng tulong sa kanila, na i-discriminate pa instead na tulungan na lang. Salamat po sa